Okay, so Dark and Light Side of Life, episode 258. Ngayon, kailangan natin, tignan. Ito yung pinakamadaling explanation. Saan nanggagaling ang mga problema natin sa buhay? And this deck will explain it, 'di ba? Kukuha tayo dito ng tatlo, and then kukuha din tayo ng tatlo dito. And this is the possible solution. Reading, this is a general reading for October 1st to October 7th. Sa gustong magpabook ng full private reading, para malaman kung ano yung mangyayari sa buhay-buhay nila at kung saan galing ang kamalasan sa buhay nila, message lang po kayo. Unang problema, the High Priestess, kinulam kayo. Pangalawang problema, the Hangman, naghihintay. Pangatlo, the Nine of Swords. Ngayon, napakadali. Ibig sabihin, yung taong nagpakulam sa inyo, yung taong nagpakulam sa inyo, ay matagal nang naghihintay at matagal nang napagod na stress. So, marami itong dahilan, 'di ba? Posible, kung sa larangan ng pera, matagal na itong nagpahaba ng pasensya kaya hindi na napigilan, pinakulam ka na. Minsan, or kadalasan, dahil ito sa relasyon. Yung hindi na niya matanggap na ganyan yung nangyari, kaya pinakulam ka na lang. Minsan kasi sa relasyon, hindi lang kasi emosyon eh. Yung iba, nakikipagrelasyon dahil sa pera. And obvious naman, kapag hindi ka na mapapakinabangan, iiwanan ka at maghahanap naman ng iba. Ganon yun. Tapos, yung iba naman talaga, ikukulam ka dahil gusto ka nilang mapasa kanila or gusto ka nilang mapasunod, ganon. So, depende. Tignan natin dito. Depende kasi sa intention yon. Pero basta kapag nakaranas ka ng matinding problema, sakit sa katawan, kamalasan, na kahit naman gumagawa ka ng paraan, ibig sabihin, kinukulam ikaw. Malalo na kung mapupunta ka ngayon, sa first Tuesday and first Friday, dadagdagan nila yan. So, meron ginagayuma ka para makagante, kinukulam ka para makagante, ayun. So, unang solusyon, the Empress. So, ibig sabihin, ay, Diyos ko, breadwinner yan. Pangalawa, Ace of Cups. And pangatlo, the Five of Pentacles. Ito, related sa pera, related sa suporta, related sa gusto niya. Una, yung Empress kasi, alam mo, hindi siya magiging Empress kung hindi siya matibay, hindi siya matatag. Yung Empress, hindi siya magiging siya, kung hindi siya nakaranas ng matinding mga problema sa sarili niya mismo. Kaya yung ginagawa niya, para hindi na mangyari sa mga mahal niya sa buhay, yung pinagdaanan niya, gumagawa siya ng paraan para mapunan lahat ng pagkukulang. Pero, ang kapalit nito, sa sikap niyang mabigyan ang lahat, mapuno ang lahat, dito siya napupunta sa Five of Pentacles. Ito yung minsan siya na yung nagkakasakit, siya yung nasasaktan, siya yung umiiyak ng palihim, siya yung umuuwing luhaan, walang pera, lahat nasa kanya tambak. Ito yung hindi nakikita ng mga tao na tinutulungan niya. Ito yung mga hindi nakikita ng tao na sinusuportahan niya. Kasi yung inaasahan lang ng tao is yung maibibigay niya, yung kayang ibigay niya, yung kaya niya. Yung hindi nila nakikita, yung hindi niya kaya, yung hindi niya masabi, yung hindi niya maikwento. Ito yon. So, this is a general reading. Kung nakaka-relate ka nito, message ka, magpa-reading ka, magpa-ritual ka, magpa-cleansing ka para gumaan ang buhay at maiwasan mong lumubog ng tuluyan.
Dahil, hindi naman kasi lahat ng tao masaya eh. Maraming tao na pinagpala sa larangan ng karangyaan. Maraming taong pinagpala sa larangan ng pera. Pero hindi sila masaya. Bakit? Dahil hindi nakikita ng mga tao sa paligid nila kung ano yung kailangan nila sa sarili nila. Dahil, alam niyo kung bakit? Kasi nabubulag ang mga tao sa kung ano lang ang natatanggap nila. Hindi nila iniisip, hindi nila inaalala kung ano yung nararamdaman ng taong nagbibigay, ng taong sumusuporta. Hindi nila inaalala kung meron pa ba siyang kailangan din na baka kaya din nilang isukli. Kasi kalimitan, kapag yung tao, katulad nito sa Empress, kapag yung tao kasi, marami siyang binubuhos sa mga mahal niya sa buhay, ibig sabihin, kabaliktaran yon sa nangyayari sa loob niya, sa sarili niya. Dahil siya may mga bagay na hindi niya kayang sabihin, may mga bagay na hindi niya kayang ikwento, dahil umiiwas siya sa gulo, umiiwas sa sumbatan, umiiwas sa maraming bagay. Pero yung mga taong sinusuportahan niya, yung inaasahan is yung suporta. Hindi nila tinitignan yung bahagi ng buhay ng tao na nagbibigay na baka meron din siyang kailangan sa sarili niya. Na baka meron din silang magawa para mapasaya siya at baka meron din silang i-consider para maibalik naman kahit papaano sa taong ito ang kasiyahan na nadarama nila nung sila ay tumatanggap. Kasi hindi maganda na tanggap ka lang ng tanggap. Kailangan din naman kasi gumawa ka ng effort. Baka yung taong nagbibigay sa'yo is may gusto din sa buhay nila na kaya mo ding i-effort na isorpresa sa kanya. Kasi isa dito hindi lang sa magulang mo, hindi lang sa breadwinner, sa kahit sinong tao na gumagawa ng effort mapasaya ka, kabaliktaran yon. Ang taong nagbibigay lagi ay maraming kalungkutan na kinikimkim sa buhay niya. So, huwag kayong mabulagan. Maraming mabait, oo. Naging mabait siya, naging matulungin siya dahil sa sarili niyang experience, walang taong tumutulong sa kanya, walang taong umiintindi sa kanya, walang taong lubos na nagmamahal sa kanya kapag wala siyang ibibigay. Itong pinakamasaklap. Okay? So, pahalagahan nyo na lang kung ano yung meron. Dahil, baka humantong kayo sa punto na magtataka kayo na wala lahat. Dahil hindi na kaya, binawi ng Panginoon. Binigyan ka ng karma para matauhan ka, para mauntog ka. Okay? So, ulit, kung gusto niyo kayong magpabook ng full private reading at magpa-ritual message lang din po kayo. Pwede niyo po itong i-share yung video sa mga taong gusto niyo na magbigay o matauhan din o sa gusto niyo i-repost kung gusto niyo. Please do support yung ibang social media platforms ko po. Maraming salamat at meron pa tayong Real Talk. Thank you.